Alright mga kapatid, itong videong to ay mula kay Melvs Castle. Pag-uusapan natin to, no? Nakakapagtaka mga kapatid, no? Kung iisipin ninyo kung gaano katindi yung pagkontra ng China sa mga plano ng Pilipinas para ma-enhance yung ating military capability, no? Tila baga talagang alam mo yun, sa sobrang parang nangangamba sila mga tol, nababahala sila na kung ano man yung pwedeng mangyari sa kanila kapag ang Pilipinas mga tol ay naka-acquire ng mid-range missile mga tol. Hindi ba nila naisip yung kakayanan nila? Meron silang mga nuclear, meron silang mga missile, pero mga tol, gigil na gigil silang tutulan, pigilan at kung ano-ano na yung mga sinasabi nila para talaga hindi matuloy etong plano ng AFP na mag-acquire ng mid-range missile mga tol. No, iisipin mo no, nakakapagtaka rin mismo no. Bakit ano ba yung mga missile ninyo puro tubig ang laman? Tulad nung nabalita nung dati na mga tol, tubig daw ang laman ng mga missile ng China. Anyway, eto mula kay Melvs Castle to mga kapatid. Basahin muna natin yung title. Ang sabi rito, China Coast Guard, pagbobombahin ng AFP pag may lumubog na barko ang PCG, kaya tayo may missile. Sabing ganon. Ibig sabihin, pang depensa. Kung sakasakaling ang China na praning, na buang, bombahin ng isang barko natin at palubugin o kaya gustuhin nilang sumugod sa atin, meron tayong depensa mga tol. Pero duda ako susugod tong mga to. Duda rin ako magpapalubog sila ng barko natin mga tol. Di nila gagawin yon. Pero di natin alam. Di naman natin kabisado utak nila mga tol, no? So panoorin na lamang natin to mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa ating soberanya, sa ating territorial waters, syempre mga tol, no? Sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Iyak na naman si Mao-Ning sa balitang ito. Yamot na kay Pangulong Bongbong Marcos. Yamot na eh. Binigyan din kasi ng Philippine Army na para raw sa depensa ng Pilipinas ang missile system na bibilin at US missile system ng US Army. Ayaw nilang maniwala dun mga tol. Si Mao-Ning, sabi niya hindi para sa depensa yan. Hindi kami naniniwalang para sa depensa yan. Etong mid-range missile na to ay kayang magdala ng interconventional ba yun? At saka ng iba pang klaseng missile. At talagang ito daw ay para sa strategic at saka sa offensive mga kapatid move. Sabing ganon. Hindi daw to para sa depensa, para sa opensiba daw to. Sabing ganon ni Mao-Ning. Pero batikos ni Mao-Ning kay PBBM, sadyang napakalas raw ng missile na yan para gamitin lang sa depensa. Gusto nyo mga boga-boga lang gagamitin ng Pinas? Kabaliwan raw ang pinagsasabi ng Philippine Army na hindi ito gagamitin sa pag-atake sa China. Ginawa nga raw yung Typhoon missile na yan para sa offensive attack. Ibig sabihin may balak raw ang AFP na saktan ang mga Chinese. Nangangamba sila mga tol, no? Biruin mo ilang beses na silang nanakit sa atin. May naputulan na nga ng daliri eh. Diba? Whenever na wina-water cannon nila tayo mga tol, sakit sa damdamin yun para sa ating mga otoridad, diba? Sa ating Coast Guard, sa ating AFP. Gusto na nilang pumalag, wala silang magawa mga tol kasi nga sumusunod sila sa batas. Sumusunod sila sa utos ng kanilang commander-in-chief na walang papalag. No? Kahit na talagang, alam mo yun, nadudurog na yung mga ego nila. Hindi kami nag-training para sumalo ng water cannon. Pero tinitiis nila mga tol. Tinututukan sila ng palakol, tinututukan sila ng itak mga tol. Diba? Dinuduro-duro sila ng mga Coast Guard. Mga sundalo sila, dinuduro sila ng Coast Guard. Binabangga-bangga yung water, nila, yung rubber boat nila. Tapos isang sundalo natin naputulan ng daliri. Tiniis nila yun, wag magpaputok. Diba? Para sa kapakanan ng bansa natin, mga tol. Pero talagang nasasaktan ng damdamin, no? Napakaangas nitong mga China Coast Guard na to eh. Tila takot na takot si Mao-Ning masabugan ng warship o fighter jet. Pero dapat unahing pasabugin yung Chinese Coast Guard dahil namumuro na yan sa Philippine Coast Guard. 菲律宾部署中程导弹问题，中方已经多次阐明坚决反对的立场。
我想强调的是，低风中导系统和常见 conventional or nuclear payload, sabing ganun mga tol. 备不是防御性武器。 It is not a defensive weapon but a strategic and offensive one. So ayaw nilang maniwala mga tol sa sinasabi ng AFP na etong bibili nating mid-range capability missile ay para lamang sa depensa ng ating bansa. Ayaw nilang maniwala mga tol. Pues wag kayong maniwala. Wala naman kaming pakialam doon. 而是战略性、进攻性武器。菲方配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。 At kaya sasama ng ugali nito mga to, no? May video dyan si PMC. Gusto ko sanang gawa ng reaction yun eh. Kaso syempre bago pa lang ni PMC mga tol. No? Panoorin nyo kay PMC bakit daw masama ang ugali ng mga Chinese. Well, hindi naman sa lahatan hindi pang kalahatan mga tol. Pero panoorin nyo na lang kay PMC, kay Pinoy Mystery Channel. 这样的行为究竟是基于谁的利益？又何谈独立外交？这是典型的害人害己。 Hirit pa ni Mao Ning, sinungaling raw si Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasaktan ang China. Ang kapal ng pagbumuka nitong si Mao Ning ano. Biruin nyo, no? Ilang beses nyo na kaming winater canon. Ilang beses nyo nang binangga yung mga barko namin. May naputulan pa ng daliri. Kailan kayo nasaktan? Binabaliktad nyo pa nga eh. Biruin mo Teresa Magbanwa mga tol kung naaalala ninyo yung barko ng PCG na nasa Escoda Shoal. Nakaangkla yun doon, hindi gumagalaw. Binangga nila sa likod, binangga sa harap, binangga sa tagiliran. Tapos biglang lumabas yung report nila, sila daw ang pinagbabangga. Parang mga ugok ang butik. Parang mga siraulo, no? Binabaliktad tayo mga tol. Pag kayo pinagbobomba nyo kami ng water cannon tapos kayo sasabihin nyo sinasaktan kayo. O di ba? Para mga alam mo yung para mga tungaw na mga bulas na ng aaway tapos kapag may dumating na maninita bilang ituturo niya yung binubuli niya na yun daw ang nagsimula, no? Para mga ganun talaga ugali nila eh. Sinungaling raw si Pangulong Marcos dahil sinabi noon na para lang sa balikatan ang Typhoon missile. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin inaalis sa Pilipinas? Eh gusto namin bumili. Bakit ba? Dito wala raw isang salita si PBBM. 菲方曾明确作出承诺，不会在大国间 The Philippines once clearly promised that it will not choose sides between major countries. 边站队，不会参与任何不利于中国的行动。 无意引发地区局势紧张。 Baka naman yung sinasabi nyo nag-promise sa inyo nan, hindi naman ng Pilipinas, no? Baka naman si Duterte lang nag-promise sa inyo yan, no? Katulad na lamang nung no, yung aalisin daw yung barko natin ng BRP Sierra Madre. Nangako daw ang Pilipinas sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. Biruin mo, no? Akala nila mga tol, kapag may nangako sa kanilang isang presidente, tapos wala namang pirmahan, akala nila mga tol, yun ay pangako na rin ng lahat ng mga future presidents. No? Eh nangako lang naman, verbal lang naman, di ba? Nangako usapan lang naman, wala namang pinirmahang dokumento, hindi naman isinabatas, di ba? Hindi naman yun ay bind by the law. Tapos gusto nila mga tol, yun ay igalang ng mga future presidents mga tol. Di ba? Yun ang gusto nila mangyari. Eh samantalang arbitral ruling na nga ang nagsasabi mga tol, 2016 arbitral ruling, meron tayong award na illegal ang pamamalagi ng China o illegal ang claim ng China dito sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nila, illegal daw 'yun mga tol. Hindi daw nila kikilalanin. 'Di ba? Ganun ang ugali nila. Ayaw nilang kilalanin yung mga batas na hindi pabor sa kanila. Tapos ang gusto nila mga tol, kung sino man yung nakausap nilang presidente rito sa Pilipinas, kung meron man na nagsabi sa kanila o nangako sa kanila ng mga bagay na pabor sa kanila, ang gusto nila mga tol, pati yung mga susunod na presidente, kilalanin yung promise na yun. 但菲方言犹在耳，却一再迎合域外势力在本地区部署军力，挑动对抗。菲方曾公开表示，低风系统仅用于一次
例行。 The Philippines said openly that the typhoon system was only used during balikatan, which is totoo naman. Ginamit talaga natin yon sa balikatan and sa laknib exercises. Diba? At ang usapan nga, pagkatapos gamitin, aalisin. Kaso nagustuhan natin eh. Oy, maganda tong ganitong klaseng armas. Maganda tong ganitong klaseng weapon. Parang gusto rin namin bumili ng ganito. Diba? So ano, wala tayong karapatan na magdesisyon? Diba? Anong problema ninyo? 演习承诺今年9月演习结束就会撤走。 But then the Philippine side went back on its word, diba? Pinagdidiinan nila mga kapatid, diba? So ang Pilipinas, pag may nagustuhang bagay, hindi natin pwedeng bilhin. Ay, nako po, China. 但随后便改称希望永久部署低风系统，甚至准备购买该系统。这是典型的言而无信、背信弃义。 Huwag ninyo kaming utuin. Ayaw raw ng China ang magkagulo, pero ginagawa raw ni Pangulong Marcos ay pinoprovoke ang China at gusto daw ng Pilipinas magkagulo talaga. Kung gusto raw ng Pilipinas na hindi lumala ang tensyon, i-withdraw at ibalik na sa US ang Typhoon missile at wag na rin daw tayong bumili nito. Bumalik daw tayo sa pakikipag-usap sa China at lumayo sa demonyong pag-uugali tulad ng Amerika. Nasa China raw ang tamang landas ng pakikipagkaibigan. 当前 Actually, China nagpapapasok sa US. Sila ang dahilan, mga tol. Sila talaga dahilan. Kung tahimik lang sana sila dyan, hindi sila nang gugulo, hindi sila nang aape, nang haharas ng Pilipinas, bakit natin kailangan humingi ng tulong sa ibang mga bansa? Kanino tayo hihingi ng tulong sa kanila? Sila nga mismo yung nang-aapi sa atin. Imagine nyo yun, ha? Imagine that. Mga kapatid, diba, kung sakasakali, mga kapatid, ang China, kaibigan natin, papayagan nilang mangisda yung mga mangingisda natin sa Scarborough, which is hindi naman talaga kailangan ng permiso nila dahil yun ay traditional fishing ground, di ba? Kung hinahayaan lang sana nila mangisda yung ating mga mangingisda, kung hinahayaan lang sana nila maglayag yung ating mga barko at hindi nila hinaharang, hindi nila binabangga, hindi nila wina-water cannon, mga tol, anong dahilan ng Pilipinas, diba, para lumapit sa ibang mga bansa, humingi ng tulong? Anong dahilan ng Pilipinas, mga tol, para makipag-away dito sa China? Dapat sinasagot nila yan sa sarili nila, di ba? 究竟是谁不断在南海挑衅生事？是谁在配合域外势力炫耀武力？又是谁在打着国际法的旗号行违法之实？地区国家都看得清清楚楚。 我们再次奉劝菲方，维护本国安全的唯一正确选择是坚持战略自主，坚持睦邻友好。 Dito natawa ako rito yung unang-una ko napanood Upholding strategic independence, good neighborliness and friendship and peaceful development. Sabing ganon, we once again urge the Philippines to bear in mind, ilagil daw natin sa isip natin, that the only right way to safeguard national security, ang tanging paraan lamang daw, mga kapatid, para protektahan natin ang ating national security ay i-uphold strategic independence, manatili daw tayong tayo lang, wag na tayong magpapasok ng iba pang mga bansa na mangingialam katulad na halimbawa ng Amerika, di ba? Good neighborliness, maging mabuting kapitbahay, maging mabuting kaibigan, and peaceful development. Paano gagawin ng isang kaibigan, gusto nyong ituring kaming kaibigan, paano gagawin ng Pilipinas maging mabuting kaibigan kung kinukuha ninyo kung ano yung pag-aari ng Pilipinas, 'di ba? O para sa mga pro-China, ganito na lang. Magiging mabuting kaibigan ba kayo sa kaibigan ninyo kung yung bakuran ng bahay ninyo inaangkin nila? Ayaw kayong payagan magtanim dyan. Ayaw kayong payagang manguha ng pananim. Kung sakasakali lang naman O baka naman sabihin nyo, okay lang, wala naman kaming bakuran. O ganito na lang. Diba? Yung kaibigan ninyo, mga kapatid, kinokontrol kayo kung ano lang yung mga dapat nyong ayusin, gawin sa sarili nyong pamamahay. O diba? Paano kayo magiging mabuting kaibigan nun? 坚持和平发展。
我们再次敦促菲方 We once again call on the Philippines to heed the call or regional countries quickly pull out the missile system as publicly pledged. 正视地区各国的呼声， Takot na takot talaga sila mga tol, no, sa MRC. 履行此前公开承诺，尽快撤走中导系统，不要一错再错。菲方个别人士应当端正认识，反躬自省，不要再上演颠倒是非。 And stop inverting the truth, no? Wag daw nating baliktarin ang katotohanan mga tol. Wow. Wow, kaaming from them. 倒打一耙的拙劣 And pretending to be the victim, mga tol. Wow. Tayo pa talaga nagpapanggap na biktima. 戏码。 Ang daming mabubulaklak na salita nitong si Mauling Wala nga mabubulaklak. Puro kasinungalingan nga eh. Ang tanong, kakagat kaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan o gera kung gera ang labanan? Ano sa palagay niyo? Pag kumagat si Bongbong Marcos dyan, magagalit sa kanya sambayan ng Pilipino, di ba? Mga tol, nanganang yan, hindi pwedeng gawin ng presidente yun kasi parang nagtaksil na rin siya sa bayan nun, no? Kapag ipinaurong niya yung ating mga Coast Guard at hayaan ng China maghari-harian sa West Philippine Sea, betrayal of public trust. Umaasa nga ang sambayan ng Pilipino at naniniwala sa mga pahayag niya na wala tayong bibitawan kahit inch o pulgada ng ating teritoryo. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.